Maraming mga buhangin dito at nakapwesto pa mismo sa pinaka mga kurbadang kalsada. Daming mga nabasag na lupa, prone din sa landslide yung lugar na to. Dumadaan tayo ngayon sa parabang roller coaster ng mga kurbada rito. Sobrang ganda ng view deck dito, guys. Wow. Tingnan nyo kung gaano kadaming pine trees dito, guys. Wow. Nakakakilabot tumingin dun sa baba. Grabe, nakakalulaw. Kapag nahulog ka rito, wala na. Finish na. Yun, ito ang Welcome to Maliko Viewpoint. Tayo po ngayon ay andito na sa Rosales, Pangasinan. At kakapasok lang natin, galing tayo ng Nueva Ecija, doon tayo dumaan. Tayo po ay pupunta ng isa sa sinasabi nila na deadliest road dito sa Pilipinas. At ito nga po yung Villa Verde Road. Diyan ang ating destinasyon ngayong araw na ito. At syempre, diyan po namin kayo muling ipapasyal. Bubusugin po natin muli ang inyong mga mata sa magagandang tanawin na makikita natin diyan sa Villa Verde Road. At malupit din yung mga zigzag road na dadaanan natin, kaya kailangan nating mag-ingat. At sana nga ay pala rin tayo na pagkalooban ng magandang panahon para mas maipakita natin sa inyo ng maayos itong Villa Verde Road. Ang kasama natin sa ating moto adventure na ito, kasama natin ang ating mga tropa. Yan, si Boss Majux at si Best Camille. Yan, at syempre kasama natin si Brad. Lahat kami ay excited na marating at makita itong napakagandang road ng Pangasinan to Nueva Vizcaya. Kaya po samahan nyo kaming muli sa aming panibagong paglalakbay at pagpasyal sa inyo diyan sa Villa Verde Road, Maliko Point. Let's go! Okay, kaliwa tayo dito. Nandito na nga pala tayo sa bayan ng Tayug, Pangasinan. So nagwe-waste lang kami dahil hindi na namin alam kung saan yung eksaktong daan papunta doon sa Villa Verde Trail. So yan, sa mga subscribers ko na pupunta rito, yan, gamit lang din po tayo ng Waze. Kailangan nating tuntunin yung San Nicolas. At kapag nandun na tayo, saka tayo magtanong-tanong kung saan yung papunta sa Villa Verde Trail. Okay, andito na tayo sa San Nicolas, Pangasinan.
May checkpoint dito pero hindi naman sila nangaharang. Maluwag na rito sa Pangasinan. Okay, daan muna tayo ng gasolinahan. Dito ay 65.50 ang premium. Grabe, pamahal na lang pamahal ang gasolina. Sa kabila po, sa Pulilan ay 66.74 something. Saan po? Aba, $287.55. Ay, pabigat ng pabigat ang gasolina ng ating ginagawang moto adventure. Ay! Dito pa lang ay matatanaw ninyo ang naglalakihan ng mga kabundukan dito. At siguradong iyang mga kabundukan na yan yung pupuntahan natin. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe mula Bulacan hanggang dito sa San Nicolas, Pangasinan, ay narating na rin natin ang Villa Verde Trail. Sa bungad pa lang ng kalsadang ito ay matutulis na kurbada at matarik na ahonin ang sasalubong sa inyo. Kaya sama-sama nating lakbayin at tuklasin kung gaano nga ba kaganda at kadelikado ang malaparaisong daan ng Villa Verde Trail hanggang marating natin ang Malico Viewpoint ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Grabe yung mga kabundukan na makikita nyo rito. Wow! Sobrang epic ng tanawin na matatanaw nyo rito. Hindi mo magagawang magpatakbo ng matulin dito dahil sa may enjoy mo yung napakagandang tanawin dito. At pataas tayo ng pataas. Pataas din ng pataas yung ahonin. At yung pakiramdam na parang kang nabibingi, yun, yung parang umakyat ng Baguio. Grabe oh. Sobrang nakakalula naman yung ganda. Lalo na kapag ikaw yung tao na na-appreciate mo yung beauty of nature. Talagang malilibang ka at i-enjoy mo yung bawat minuto, segundo, oras na nandito ka sa Villa Verde Trail. Maraming mga buhangin dito at nakapwesto pa mismo sa pinaka mga kurbadang kalsada. Kaya delikado, kaya kailangan nating mag-ingat. Yun oh, may mga riders din dito na makakasulubong tayo.
mataas na kurbada. Yeah! Go Maxi! Kaya mo yan! Hey! Ang daming mga nabasag na lupa. Prone din sa landslide yung lugar na to. Kaya delikado rin dumaan dito kapag masama ang panahon, lalo na kapag malakas ang bagyo. Wow, grabe. Sobrang gandang tanawin ang nandito. Daming nagkalat na bato at buhangin dito sa gilid, oh. Dahil nga dito sa bundok na yan, nalalaglag yung mga bato sa kalsada. Dahil wala pang ang net na kagaya nun, yun, hindi mapigilan yung mga bato na nahuhulog dito sa kalsada. Kaya talagang may kadulasan. Dito sa bahagi ng kalsadang ito ay napakadaming bato sa bawat gilid, oh. Ang lalaki. Dahil nga under construction pa yung lugar na to, kaya yan, makikitaan nyo siya ng maraming nakatampak na bato sa gilid. Dito sa bahagi na to ay sobrang lupit ng kurbada. Talagang bilog na bilog. Tingnan nyo kung gaano sa kurbada. Kabilaan na kalsada. Wow! Dumadaan tayo ngayon sa alon-alon na kurbada rito. Para bang nasa roller coaster ka. Danger, deep excavation. Ito yung parte na masasabi ko na napakadelikado. Dahil wala pang mga harang yung gilid. Matulis yung kurbada tapos pababa. Kaya kapag nagkamali kayo, nag-overshoot, hulog kayo sa bangin. Kaya dito sa part na to, kailangan ng iba yung pag-iingat. Grabe yung view. Dito sa bahagi ng Villa Verde Trail, dito sa lugar na to, ay talagang napahinto kami. Dahil tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang view. Sobrang ganda ng view deck dito, guys. Wow! Nakakamanghang mga kabundukan. Grabe. The beauty of nature na makikita nyo rito sa napakagandang scenic road ng Villa Verde Trail. Kaya naman napakadaming mga turista, motorista ang nagpupuntahan dito para masaksihan itong malaparaisong ganda ng Villa Verde. Ang mga tropa sobrang enjoy na enjoy. Yan, puntahan natin.
Yan o. Bes, ano masasabi mo ngayon dito? Ano masasabi mo sa view na nakikita mo ngayon dito sa Villaverde? Solid. Yan, tinan nyo. Mapapasolid ka talaga dito. Yan si Boss Madjox. Oh. Ano masasabi mo sa view na nakikita mo dito sa Villaverde? Pero napakaganda, daan kayo. Gusto nyo makakita talaga na parang kakaibang lugar, dito kayo pumunta. Yan. Tamang-tama yung mga sinabi ni Tropang Madjox. Kahit saan ka lumingon, napakagandang mga kabundukan ang makikita mo rito. Imagine, tirik na tirik ang araw, nandito kami. Nakakapag-stay kami kahit na mainit dahil nga yung hangin ay malamig. Wow. Yan sila. Hindi mapigilang mag-picture dito. Grabe. Isa na namang napakagandang scenic road ang ating nasaksihan ngayong year 2022. Napakasolid ng taon na ito dahil napakadami na nating nakikita ng mga scenic road kagaya ng sa Dingalan Baler Road, yung Kapas Botolan Road. Tapos ito na naman yung bago nating nadagdag sa ating mga listahan ng magagandang mga scenic road dito sa Pilipinas. Itong Villaverde Trail ay maiahalin tulad mo sa Cannon Road. Yun ang nakikita ko na medyo may pagkakahawig sila dahil sa mga dambuhalang kabundukan, yung dumadaan ka sa bangin, at sa napakadaming pine trees. Idagdag mo pa dyan yung malamig na klima dito. Kaya naman Baguio feels dito sa Villaverde. Ito namang bahagi ng kalsada na to ay kailangan ninyong dumaan sa rough road dahil sa kasalukuyan palang ginagawa at pinapatuyo yung mga sementadong kalsada. Ayan o. Ito naman yung daan na hindi pa talaga totally nasisimulan na sementohin, as in rough road talaga, kaya mag-iingat tayo. Ito malalim, matarik, tapos pakurbada. Kaya siguraduhin nyo lang na nasa kondisyon ng inyong mga motor kapag kayo ay pupunta rito. Nakakamanghang tingnan kung paano nila nagagawa yung tabasin o hatiin yung kabundukan. Grabe, napaka high tech na talaga ngayon. Ayun, mukhang ito na yata yung pwede nating
hintuan dito para mamahinga. Ito pala yung pinaka tourist spot dito na pinupuntahan ng maraming motorista at mga turista. Ito daw yung tinatawag nila na Little Baguio. Dito sa pinaka entrance ay kailangan ninyo magbayad ng 20 pesos. Yan, may nakasulat naman dito. At yung pangalan ng tourist spot na ito ay Dar Awan. Dito yan sa Malico, Nueva Vizcaya. So tara, pasukin na natin at explore natin kung gaano kaganda yung tourist spot na to. Rito na lumang tangke, at ito daw ay dating pinagtaguan ng mga Hapon. Sobrang kapal ng bakal niya, oh. Kaya talagang panlaban to sa digmaan. Pagkatapos nating marating ang Darawan Hills ay puntahan naman natin ang isa pa sa sikat na pasyalan dito sa Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. At ito nga ang Malico Viewpoint. Sa pagpunta rito ay mas delikado at mapanganib dahil sa daan na dadaanan ninyo ay matatanaw ninyo ang malalim at matarik na mga bangin, na dahilan din kung bakit tinawag ito na isa sa pinakadelikadong daan dito sa Pilipinas.
Grabe, nakakalula. Wow. Nakakakilabot tumingin dun sa baba. Huminto muna tayo dito sa bahagi ng kalsada na to dahil talagang napatulala ako dito. Tingnan nyo guys, oh. Yan, kung gaano kalalim yung bangin. Gawin pa tayo dito ng konti. Nakakapanginig lang ng tuhod dahil nga sobrang lalim ng bangin at sobrang nakakamangha itong kabundukan na to. Grabe yung matatanaw ninyo dito. Halos lahat ng mga nadaanan namin dito na bundok, yung mga tanawin, talaga namang sobrang mapapatulala ka sa ganda. At kung mapapansin ninyo ay parang sinisimulan pa lang yung kalsada rito, kaya sobrang delikado pa talaga, lalo na sa mga motorista sa gabi. Dahil siguradong walang ilaw dito, madilim. Kaya ang mga otoridad ay hindi basta-basta nagpapapasok dito. Dahil hindi pa talaga tapos itong daan sa Pangasinan to Nueva Vizcaya. Ngayon ko lang nalaman na dalawa pala ang Maliko. Isang Maliko Pangasinan at ito nga yung Maliko Santa Fe Nueva Vizcaya. At yun, sabi nila ay malapit na daw dito yung pinaka Maliko viewpoint ng Santa Fe Nueva Vizcaya. Wow, mukhang ito na nga yung Maliko Point. O tama, ito na nga siya. Ang dami ding mga riders dito. Wow. Hello po. Yon, ito ang Welcome to Maliko Viewpoint. So ito yung signage na nakikita natin sa mga Facebook or YouTube ng mga vloggers din sa riders na pupunta rito. So yun, malapit lang pala to sa Darawan Hills. Ito, may nakita tayo rito ng mga riders na taga rito rin sa Nueva Vizcaya. Sir, ano pangalan mo, sir? Jeban Salas, sir. Ano po? Jeban Salas, sir. Jeban Salas.
Ayan, si Sir, shout out. Ano ba? Christian Reyes, shout out. Jomar Ardoña, sir. Kaya Jomar Ardoña, shout out. Kay ma'am. Ano pa? Joan Ardoña. Yunica Miranda. Si ma'am po. Hindi ko madinig. Princess. Yan. Shout out po sa inyo at mag-ingat po kayo sa mga rides ninyo. Bigyan po ang sticker. Oo. Thank you, sir. Thank you, sir. Ito po. Dito sa mismong pinakamaliko viewpoint ay merong building na pwede ninyong kainan. Meron silang mga binebentang pagkain dito. Yan, may mga gulay, kamote, luya, saging. Yan siguro yung mga pangunahin nilang ano dito, produkto. Ito yung ulam nilang binebenta. Mga lutong bahay. Ano ba to? Adobo? Adobong manok, piritong bangus, adobong baboy. Ano po to? Sinigang na bangus? Oh. Wow. Yan, saktong-sakto. Sa pagpunta rito ay wala kayong madadaanan na pwede ninyong kainan. So itong lugar na to, dito kayo makakakain. Daming mga vloggers, mga riders na nandito, nagdikit sila ng mga sticker. So syempre magdidikit din tayo ng ating sticker dito. Ayan. At dikit din natin yung ating Team Freedcon. Ayan, shout out kay Boss Cedric. Alright. Ito yung mga in-order na yung pagkain. Ayan, meron dito ang nilagang baboy, adobong manok, at meron ding sunny side up na itlog. Yun, ganoon din yung in-order nila, best kamil. Nabigyan ko na kayo ng idea kung saan kayo pwedeng kumain dito pag kayo ay nakarating na mismo sa Maliko Viewpoint. At syempre, alam niyo naman na tayo ay addict sa kape. At ito, yung ating kapangyarihan. Kapag tayo ay inaantok na, sa layo ng ating biyahe, kailangan meron tayong iniinom na kape. So siguro nakaka-relate yung mga subscribers ko dyan na addict din sa kape. So dito, meron dito na Barako. At ito yung lagi kong hinahanap-hanap kapag ka napupunta ako sa mga lugar na ganito. Mga bulubundukin na lugar. Dahil masarap yung kape na binibenta nila dito. So ito yung Barako Coffee. Right. So may hilig magkape dyan, itry nyo to. Sarap. Napakadaming turista, motorista ang humihinto rito. Yan, sikat na sikat itong signage na yan na welcome to Maliko Viewpoint. Dati nakikita ko lang to sa Facebook, sa YouTube. Ngayon, ito na, katabi ko na. Alright. So bali dito na lang siguro tatapos ang ating pag-explore sa Villa Verde Road. At syempre, itong Maliko Viewpoint. Yan, sobrang nakaka-enjoy dito. Sulit na sulit ang malayong biyahe na ginawa natin from Pulilan, Bulacan. At nakarating tayo dito sa Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya.
Okay, meron tayong nakita rito ng mga subscribers. Yan, sina Sir, ano po pangalan nyo? Ay po. Yan, shoutout po kay Sir Ike. Master Wing na lang po. Yan, shoutout po kay Master Wing. Yan, bigyan natin sila ng sticker. Gusto lang yung pagkakataon Thank you. na magkatagpo tayo dito. Mga kasama ko doon, 4 Opo, ito pa yung mga kaibigan natin ditong nakita sa Maligo Viewpoint. Lista po kami. Ano pa? Lista po. Alfonso Lista. Pugaw. Ifugao. Yan, mga kaibigan nating Ifugao. Nakita natin dito sa Maligo Point. Yan, hello po kayo sa vlog natin. Yan, bigyan natin ng sticker. Ito po, sticker natin. Thank you po. Yan. Salamat tayo kay Kadikit Shop. Meron tayong nagbibigyan ng sticker. Yan, sige. Apo. Ito po. Sige po, salamat po. Sige po. Ito po, picture. Yan. Salamat po. Yan. Ito po, sir. Yan, mga kasamahan natin dito, mga riders. Yan. Premium bikers. Yan. Sige po. Yan. Ito po. Okay, bago natin tapusin ang ating moto adventure ay mag shoutout time muna tayo. Shoutout kay Nevsky Moto. Yan, napakaganda raw ng content natin, napaka-solid at informative. Maraming salamat po. Shoutout din kay Froilan Das. Yan, motovlogger din siya at woodworking ng Pampanga. Shoutout kay Mark De La Cruz ng Roca Plaridel, Bulacan. At syempre shoutout din sa ating solid na subscriber si Dolly K. Kapari. At shoutout daw si Romel Ancheta. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga ginagawang content. At shoutout din dun sa bangkero diyan sa may Pundakit, Zambales na nakasama namin last time nung ako ay nagpalipad ng drone. Yan, maraming salamat. Shoutout din kay Matet De Leon Beltran. Yan, shoutout daw hashtag Motovic. At shoutout din kay Godfrey Larita. At shoutout din kay Colin Nesor at kay Wewe. Yan yung mga kapatid ni Best Camille. At sana nga po ay nagustuhan ninyo ang ating nagawang moto adventure for today. Kaya po laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo! Yeah boy! Alright!